So hi guys, this is me Jessie. For today's video, we are going to react with the comments that we got from my Facebook friends post that was posted last week or maybe a few days ago. So me, her husband, and her made a silly video and ito yung mga comments na nakuha namin. Kayo na bahala magbasa, kayo na bahala mag-pause. But yeah, these are just some comments na nakuha. Marami pang iba. And by the way, I'm gonna speak Tagalog or English kasi hindi din naman nila naiintindihan. Kasi most of the bashers or most of the commenters there are all Tagalog. So, it's gonna be useless kung Bisaya ako kasi I'm pure Bisaya. It's gonna be hard for me to speak Tagalog but I'll try my best. And I'm not also fluent in English. So, pagpasensyahan nyo na po. So, ayun na nga. Lahat doon ng comment, most of the comments there are thinking na ahas po daw ako. Na agawin ko daw yung asawa niya kasi gusto ko ng pera, gusto ko ng marangyang buhay. I know myself na napaka-ambisyoso kong tao pero hindi ko po pinangarap na maging kabit. And I never dream of ruining someone's family just to get what I want. I am more than happy with my life right now, and I'm very contented with everything I have. I got 2 kids, I have a supportive partner, and currently I'm building my own house here in Dumaguete. So don't be so paranoid na agawin ko yung asawa ng kaibigan ko just for me to have a better life. I don't need to do that. And it's not on my plan. I never po dumating sa buhay ko, sa utak ko na mga agaw ng asawa. So let me just introduce myself to you para hindi niyo naman po isipin na ganun ako kadesperadang tao na super sabik po akong yumaman at tsaka magkapera kaya yun. So this is me, Jessie. Char. So I'm Jessie. I got 2 kids. I graduated at Bachelor of Secondary Education major in MAPE. So Music, Art, Physical Education, and Health. I used to live in Cebu. Pero nung umuwi kami from US, I decided to just, hindi na tumira dun sa Cebu kasi sobrang traffic, sobrang, how do you call that? Overpopulated na siya. Tapos, usually pag nagstay kami dun, nagkakasakit kami. I don't know if nag-a-adjust yung katawan namin. Pero for me, it's not really the best idea to live there sa Cebu. Kaya I decided to buy a lot here in Dumaguete or Dawin Dumaguete. So, nakabili po ako ng 13,000 square meters or about 13,000 square meters. That's 1.3 hectare. At kaya ito yung pinapatayuan ko ng bahay ngayon. And the house size ngayon is about 400 square meters up and down. And then maybe soon, we'll have pool in the right side area of the house. And meron din akong isang lot na nabili dito. It's 781 square meters. That's gonna be our small business maybe soon, next year or anytime soon kung, pagpala rin. So, I wanna have alam mo yung Airbnb business. Yun yung plano ko doon. May mini rest house. Basta, yun na yun. So, kaya po ako bakit po ako umuwi ng Pilipinas? Sabi nga nila, maraming opportunity sa US. Yes, that's right. Lalo na sa mga anak natin, there's better opportunity sa US. Pero ngayon guys, ang hirap kasi ng wala kang pamilya sa US. Ang hirap maging mommy. Tapos, ako lang, tsaka yung 2 kong anak na nagsistay sa bahay all the time. And nandun kami sa Alaska. And for a fact na Alaska is very cold states sa America. For how many years I've stayed there, maybe just a short period of time, maybe 3 years or about 3 years. Nagstay ako doon. I think I only saw 3 Filipinas. And one of them is my Ate Angie, napakabuting tao. But the thing is, I still need to drive about 4 hours para pumunta doon. And hindi naman po ako makapag-drive. Kasi nga, wala pa akong lisensya. Or even if I have license, hindi din na po ako makapag-drive if I have toddler or baby sa kasama ko na walang professional license na, to guide me. Kaya, super depressing yung buhay ko doon and I don't think I can handle that. So, I decided to just, stay here, come back here in Philippines for maybe 5 to 6 years until na ready na yung mga bata mag-school doon. In that way, pag pwede na silang mag-school, then
I can find a job para hindi ko naman po masyadong ma-feel yung, alam mo yung sa Alaska kasi guys, yung weather naman doon, it's all like winter. From November to first week of May, it's all snow. Tapos yung sinasabi kong snow, like halos i-cover na yung sasakyan nyo. Tapos yung door namin halos hindi na ma-open kasi nga ang daming snow. Kaya napaka-depressing. Like, isipin nyo sa isang, like for the 7 months, siguro maganda na lang pag nakalabas kami ng 6 to 5 times or maybe once a month. Isipin yung buhay na yun. Tapos lahat na nakikita mo, wala naman akong kaibigan doon kasi nga ang hirap magtiwala. Kaya super depressing minsan nga pag natulog lang ako, I imagine myself hanging sa trees so I was like, oh, this is not healthy anymore. Kaya yun, I decided to just, stay here for a while. And we're building our dream home. And although, hindi ko naman alam kung paano to tapusin kasi it's gonna be big project. Pero inuunti-unti ko na lang. Kaya wag niyo pong isipin na porket sumasayo ako with them is gusto ko na agad kasi I'm contented na po. Marami na po akong pinagkaabalan sa buhay. So I hope this will end the accusation of me being snake. Or, wala po akong plano maging ahas. Gusto ko lang po maging tao hanggang mamatay po ako. Kaya yun, I hope lahat klaro na, I know, hindi ko kailangang i-defend yung sarili ko, pero minsan kasi parang distracting or parang merong something na sometimes you have to voice out para don't let people underestimate or judge you. Although sabihin nila, yaan mo yan, wala naman yung ambag sa buhay mo, blah, blah, blah. But they have to learn, they have to, know the truth. I just don't feel like I deserve that. I deserve all the bash. Okay lang sa akin tawagin na yaya ng anak niya. It's perfectly fine. Wala namang problema dun sa pagiging yaya. Ang problema lang dun, me being sneaky sa asawa niya. Alam mo yun. Pero hindi lang naman ako yung binubuhat-buhat nun eh. Dalawa kami, magkakaibigan. I don't know if kaibigan nila pa. I mean like, I don't know. Pero yun, wag niyo po masyadong isipin na lahat ng babae desperada mag-affirm kasi hindi po lahat ng babae gusto affirm. Okay? Sana po malinaw na po ang lahat na wala po akong plano mang-agaw kasi meron na po akong hindi ko po gusto ng more houses, okay? It's good to have a lot of properties here, but not to the point na magiging kabit ka or you're gonna ruin a family just to have, more properties. Kaya, ayun. Sana po, lola, lolo, auntie, kuya, malinaw na po sa inyo lahat. Kaya, yun. Nahirapan ako mag-Tagalog, naubos na yung Tagalog ko, kaya mag-Bisaya na lang ako, no? Bitaw, grabe na ako kalagot, like, ingon sila, di ko kinahanglan ma-explain sa mga balingon kay lagi daw, di daw tinuod. Pero sobra naman good kaayo niya. Kanang bisag bash bawal sila kailas tinuod. Pero what if mo, ambot na lang dyan sana pag-explain sa kung walang makaingon. Ramang sila anak kay wala sila sa kong side, wala sila sa kong, dili sila mismo ang ging nanana. Pero ako sus Ginoo ko, ingon ko nga mangilog kog bana, Ginoo ko, piso kong kinabuhi, maihaprasong, sus, di porkit na ko'y anak, miga na ko, simbak ko. No? Isti bianin nila eh. Siguro mga inaani mga tao ng mga bigaon kayo huna ba bisig ilan ning binuhatan sa una yate. Bito eh. Kasagaran bito sa nang comment dito no kay itong mga tigulang na dito nga mga walingaw sa kinabuhi. Itong mga tigulang nga gipang uban ang bulbul nila ba. Ug kasagaran po katos ang mga kapos sa naong. Grabe makadaglait murag mga perfect ang mga tao murag kinsa mga virgin ang murag ilong na virgin na to nila. Perfect kaayo. Sambot na lang jud. Ambot na lang jud ako masturya ng mga tawana. Lami kay pangnudnud na ilang mga naong aning lubot sa baboy diri ba kay wala biniligo ang baboy diri duha ka adlaw kay sig-ulan diri. Pangnudnud ako ning mga naong ninyo diri tanaw na to mubash pa mo. Kalagkot kay ba?